everybody. Good morning. Congratulations. Palapakan po natin ang Lord ngayong morning. Good morning, everybody. Kamayan mo muna yung katabi mo. Pagkasabi nga sa katabi mo, you look great, you look beautiful, you smells good, and you look wonderful. Praise the Lord. Just go ahead. Kamayan nyo naman yung mga katabi nyo. Kumustahin nyo naman yung mga katabi nyo. Sabihin sa kanya, mukhang ang dami-daming ginagawa na ni Lord sa buhay mo. No? Okay. Alright. Sino rito yung araw-araw naramdaman ng pagbabago ng Panginoon sa buhay niya? Praise God. Sino rito yung araw-araw naramdaman yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya? Taas sa kamay. Praise God. Palampakan natin si Lord. Okay. Pwede ba tayong kumanta lang sandali? Can we just worship God today? Pakisabi mo nga sa katabi mo, mag-worship tayo ngayon. Sige, mag-worship tayo bago tayo makinig. No? Pwede ba natin gawin yon, mga kapared? Can we do that right now? Can we do that? Praise God. No, tingnan mo yung mga katabi mo, no? Last week, iba ang ginawa ng Diyos. Ngayon, may bagong gagawin ng Panginoon sa Kanya. Song says, ganito lang lyrics niya. When my world was in darkness, you spoke the word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world was in silence, you fill my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart. Make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only you. Sino rito yung kung totoo sa'yo ang kantang ito? Say amen and say, I love Jesus. Can you do that right now? Can we all stand? Come on, let's sing that song again. When my world was in darkness, you spoke the word, night turned into day. The beauty filled this place. Oh, when my world stood in silence, you filled my heart with song that never ends. Forever I will praise. To think that the universe could not behold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. And I
Lord, today, this morning, before we will hear your word, prepare our hearts that we may be like good grounds, Lord, na lahat ng seeds na aming madidinig from your Spirit, Father, will grow powerfully and it will transform our lives from this day forward. We honor you and we bless you in Jesus' name. Everybody shout, Amen and Amen and Amen. Praise God. Habang naupo ka, sabi mo nga sa katabi mo, kahit anong mangyari, mamahalin pa rin natin si Jesus. Thank you so much. Good morning, everybody, and we would like to greet everyone, especially to those who are watching us live on Facebook. Maraming salamat. At sa lahat po ng aming mga bisitang nandirito, maraming salamat. If you're a first-timer or kayo po ay dumating dito as our friend and our guest, thank you so much for visiting us. We love you and we hope that you will enjoy the presence of God this morning. Pwede bang palakpakan lang natin ang ating mga bisita kung meron man tayong mga bisita ngayong umagang ito. Wow, praise God. And as we continue in our third week, ng ating third leg ng ating series na Change Status, everybody say Change Status. No, ang ating pong change status ay hindi natin pinag-uusapan kung taken, single, forever, or married, or complicated, or constipated ba ang relationship mo. We are on that series dahil gusto nating ipakita how God can change a person. Kung paano ang Panginoon ay nagbabago ng buhay ng isang tao. Pagtingnan mo po yung katabi mo, mga kapatid, parang walang pag-asa magbago, no? Pagtingnan mo, no? Pero ang laki na ng pinagbago niyan kasi merong grasya ng Panginoon. Amen? So, on the last week po ay pinag-aralan po at nag-preach si Pastor Sean about brand new. At ngayon po ay pag-uusapan natin ng isang importante at very significant sa atin para mas maintindihan natin. Let's talk about today, transformed. Everybody say, transformed. Now, pag po sinabi natin transformed ay nagbago, no? Sino po rito ang naranasan na siya po ay nagbago? Taas ang kamay and say amen. Alright, good. Sino po rito ang nararanasan na every day or every moment may pagbabagong nangyayari sa buhay niya? Kakaunti, yung iba hindi nagbabago, no? Nagbago lang ng diet, no? Nagbago lang ng size. Pero naniniwala po tayo, mga kapatid. Look at Pastor Reggie very carefully. Most of us, ang sineselebrate natin ay ang pagbabagong very obvious at yung mga pagbabagong kitang-kita natin. Pero kalimitan, mga kapatid, nakakalimutan natin na ang Panginoon, and most of the time, ang may significance ay ang mga pagbabagong nagaganap na hindi mo napapansin. Dahil yung na mga pagbabago, mga kapatid, ay ito ang papunta sa malaking pagbabago. Nakakita na tayo ng mukhang nagbago, pero all of a sudden, biglang bumalik sa mali. Tama po ba? Pero nakakita na tayo na parang hindi nagbabago, pero dahan-dahan pa lang nagbabago internally. Pero mga kapatid, one of this day, magugulat ka, ang kanyang pagbabago ay very significant. I want you to understand that the little things na ginagawa ng Diyos sa buhay natin araw-araw, ito ang malaking paghahanda ng pagbabagong binibigay sa iyo ng Diyos. I want you to understand that. Kaya kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo sa mga katabi mo, kahit hindi ko masyadong napapansin, nagbabago ka. Pero alam ko, sabi mo, pero alam ko, may pagbabagong ginagawa sa iyo ang Diyos. I want you to understand that transformation begins when we have a relationship with God. Because when we have the relationship with God, may tatlong nangyari sa atin. That's why religion cannot change you. That's why a church cannot change you. That's why a philosophy cannot change you. Mga kapatid, only Christ can change you. Kasi ang tao po ay nagbabago at kapag binigay niya ang buhay niya kay Lord, nagkakaroon ng transformation. At ang transformation niya ay tatlo. Number one, you are pardoned from your past. That's the number one thing. Pinapatawad ka ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. That's why the Bible says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan through Jesus Christ our Lord. You are pardoned from your sins when you have Jesus. But not only that you are pardoned from your sins, bahagi ng pagbabago na binibigay ng Diyos is God is giving us the power to my present.
No? Kahit na nag-i-struggle ka, sino po rito nag-i-struggle araw-araw? Taas ang kamay. Sino po rito nag-i-struggle sa anger? Taas ang kamay. Sino po rito nag-i-struggle sa topak? Taas ang kamay. Honestly, sino po rito nag-i-struggle sa selos? Taas ang kamay. Come on, magtaas po kayo ng kamay, no? Sino po rito nag-i-struggle dahil hindi mo alam kung ano ini-struggle mo sa buhay? Taas ang kamay. Yung parang litong-lito ka sa buhay mo. Now, pero I want you to understand that God is giving you that grace and the power in your present to overcome the sin. To overcome every struggle, no? That's why every day, hindi lang po tayo nag-transform, hindi lang po tayo na-change, hindi lang po tayo naging brand new because tinanggap natin si Jesus. Nagiging brand new tayo araw-araw. That's why the song says, the love of God is new every morning. Kaya tuwing umaga, pagising mo, ikaw ay isang palatandaan, ang muka mo ay muka ng pagbabago araw-araw. Ayan, tingnan mo yung mukha ng katabi mo, no? Bago na, no? Ha? O, kanina maayos, ngayon may topak na, no? Nakuha niyo po? Are you listening to me? Now, pangatlo, hindi lang naman po that God would like to pardon you from your sin. Hindi lang po God would like to empower you with the present, but also God is giving you the promise for your future. That when you give your life to Jesus Christ, 100%, pupunta ka sa langit. Pastor, totoo ba yan? Wala pang nakakaalam na pupunta ang tao sa langit. I-try mo, tanggapin mo si Jesus, try mo. At pagkatapos, magugulat ka that you're going to have eternal life. And ladies and gentlemen, ang eternal life po ay hindi nag-uumpisa pag namatay ka. Ang eternal life ay nag-uumpisa when you give your life to Jesus today. That's why to those of you who are watching us today, to those who are listening to my voice, mga kapatid, eternal life begins now when you accept Jesus Christ as Savior and Lord. Amen. So let's talk about transformation today. Everybody say transformed. One more time. Ito pong issue ng transform ay very controversial nowadays because may isang news na nakaraan, yung natatandaan nyo, yung hindi nabigyan ng pagkakataang gumamit ng toilet. But I am not in the issue of, that's not the topic na gusto ko lang sabihin. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo that when I heard and watched that news, nabalitaan nyo, no? Para doon siguro sa mga hindi nakabalita, ay hindi ko alam kung bakit hindi nyo nabalitaan. Honestly, hindi ko nagustuhan yung ginawa nung janitress. Kasi hindi dahil sa hindi niya pinapunta sa CR yung miyembro ng LGBT, kundi yung pinusasan pinusasan yung LGBT. Yun lang hindi ko gusto kasi hindi mo dapat ginawa yun, no? I think kulang lang sa proper orientation. But I just want to make it this very, very short. I just want to, ang ating mga kaibigan from LGBT is not fighting for equality. They are fighting for exclusivity. And equality is different from exclusivity. Tama po ba? No, minsan may nagtanong sa akin yan sa Facebook, sabi sa akin, or sa PM, sabi niya, what is your opinion about that? At ang sagot ko lang ay simple. Ganito yan. Kung papayagan natin ang mga bakla mag-CR sa CR ng mga babae, payag ako. No problem. Okay? Pero dapat payagan nyo rin ang mga tomboy mag-CR sa CR naming mga lalaki. Kasi pag hindi nyo pinayagan mag-CR ang mga tomboy sa CR naming mga lalaki, ang tawag doon, discrimination. Dinidiscriminate nyo kami. At eto, wala sigurong tomboy na mag-CR sa CR namin. Kita nyo? So you are discriminating us. Why are you in the world saying that is discrimination? You're already discriminating us. Sa totoo lang, ang discrimination hindi lang para sa LGBT. Ang discrimination sa mga lalaki din. Sample, sabi nila, bakit mag-CR ang mga tomboy sa mga babae, sa mga lalaki, o ang mga bakla sa mga lalaki? Babastusin nyo lang sila. Ganun na lang kayo, judgmental agad, babastusin agad. Discrimination yon. Ala kong kausap dito. Kaya most of the time, these people doesn't understand the real law. I want you to understand this. Are you listening to me? This is not, ako para sa akin yung ginawa nung janitress, it is not discrimination. I called it segregation. You will not like me on Facebook today. Come on, bash me and hate me now. But I tell you one thing, that's the Bible. The Bible says there is only two na can reach the Lord. That is a man and a woman. And whether you like it or not, whether you define yourself as who you are, God is not, you cannot define yourself. Only God can define yourself. Are you listening to me? Now, let's talk about that. Nag-segue lang po ako sapagkat meron na tayong pag-uusapan tayo. Sabi ng scripture in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, whoever is a believer in Christ, may kausap ako ritong believer in Christ. Sabi doon, he is a new, what? He is a new creation.
Ano daw ang palatandaan ng isang nagbago? The old way of living has disappeared. Ano pang nangyari? The new way of living has come into existence. The Apostle Paul is saying, the Bible is saying, when you are a believer of Jesus Christ, yung dati mong ginagawa, wala ka ng taste, wala ka ng appetite. Yes, maaaring nagagawa mo pa rin because you are struggling. Pero mga kapatid, hindi ka katulad ng dating nag-e-enjoy ka pa sa sin. Are you listening to me? Hindi ka nakatulad dati na nag-e-enjoy pa sa mali. This time, there is that conviction. This time, there is that repentance. This time, there is the struggle to fight. Why? Because if whoever is a believer in Christ, he is a new creation. Kaya tingnan mo yung katabi mo at sabi mo sa katabi mo, struggle ka ba? Sabi mo, nag-struggle ka bang gumawa ng mabuti? Sabi mo sa katabi mo, struggle ka ba? Sabi mo sa kanya, good. Lakas mo, sabi mo sa kanya, good. But listen to me, this is a one-time experience. Pero may sinabi pa si Lord about transformation. Sabi ng Romans chapter 12, sabi doon, and do not be conformed to the pattern of this world. But be what? But be what? Transformed by the renewing of your mind. So yung unang transformation is when you accept Jesus Christ. Yung appetite, yung desire for the old ways na wala. Nag-struggle ka pa? Yes. Pero may sinabi si Apostle Paul, dinagdagan niya, sabi niya, you will be transformed totally, magmamature ka if you will be renewing your mind. Alam niyo ba ang pagbabago? Nasa utak mo yan. Ay, akong kausap dito, no? Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta naman ang utak mo? Bigyan ko ng halimbawa. No? Bibigyan ko ng halimbawa. Magbabago pa ba ako? Ito bang katabi ko magbabago? Wala nang pag-asa tong katabi ko. Sa totoo lang may pag-asa pa. Sa'yo walang pag-asa, pero sa Diyos may pag-asa because God is the God of impossibility and He can change everyone. Tingnan nyo, sabi niya, you will be transformed. How? By the renewing of your mind. Alam nyo, ang problema ko, I'm a consultant ng mga companies at nabibigay ako ng seminar about strategic management ng mga kumpanya. And most of the time, ang problem is not money. The problem is not business. The problem is the mindset. Kasi kahit na ikaw ay maraming pera, pero ang utak mo ay mahirap, maniwala ka sa akin, ang lahat ng pera mo maubos din. That's why, ilagay mo yung may utak mahirap sa kondo. Bumilang ka isang linggo, mukha ng squatter yung kondo. Are you listening to me? Why? Because ang problem is not the location, ang problem ay condition of the mind. Ang problem ng tao sa pagbabago, it's not about kung sino ang magiging presidente. No. Ang problem is ikaw at ako. Are you listening to me? Sasample ako kayo. Sasample na natin, no? Natutuwa ako kay Yorme Isko Moreno. Nakiki-Yorme na ako ngayon, ano? Pumunta kayo sa Maynila ngayon. Sino po rito nagpunta na Maynila? No? Wag sa EDSA. Wala talagang pagbabago yan. Okay? You know, it's I was there last Saturday and it was really hell on earth. You know, si Mayor Isko Moreno, 'di ba? Binago niya yung Maynila. 'Di ba? Pero ang sabi niya ito, kung hindi niyo ako tutulungan, kung ako yung magtatanggal ng kalat, kayo naman ay magkakalat, hindi na tayo matatapos. And that's true. Bakit? Kasi ang problema, itong problema. Ang problema, hindi bagong mayor. Ang problema, hindi political will. Ang problema, kung ikaw at ako may konsepto, hindi naman akin tong kalsada, kaya magkalat. Hindi naman akin tong poste, kaya ihian. Hindi naman ito ang aking gulong. Hindi ko naman kutugulong, ihian ko doon. Ano, aso ka ba? Nantindihan niyo po mga kapatid? Anong point natin? Kasi ang konsepto mo, hindi iyo, kaya nagkakalat ka. Ala kong kausap dito. Are you listening to me? Sasample ako kayo. Ba't naman ako magpa-flush ng toilet? Meron naman janitor. Pag di ka nag-flush ng toilet, nakita ko ang lahat ng baho mo. Nakita niyo po? And listen to me, walang nagpapakita ng kanyang baho at kadumihan in public. Tama ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, baguhin mo naman ang takbo ng isip mo. Sasample ako po kayo, no? Ng takbo ng isip. Okay, sabi na, meron ko nakita sa Facebook, sabi ng Facebook, huwag ka maghanap ng lalaking attractive, maghanap ka ng lalaking mahal si Lord. Tama ba yon? Mali. Subukan niyong maghanap ng lalaking mahal si Lord na hindi attractive ang mukha. Araw-araw mong makikita yon. And ladies and gentlemen, pagkasal na kayo, minsan hindi mo makikita si Lord. Ang makikita mo yung mukha niya. That is an imbalanced mindset. You find a person with Christ. Dapat you will find also a person with chemistry.
Ay, wala akong kausap dito. Hindi pwedeng puro si Lord lang at hindi mo naman gusto. Dapat gusto mo rin, pero dapat nandoon si Lord. Ang problema, gusto mo lang puro pogi. Lord, nagpe-pray po ako ng isang handsome and tall and with Christ. Pero pag walang with Christ, pwede na yung handsome and tall. You know? Ala akong kausap dito. Sabi mo nga sa katabi mo, baguhin mo naman takbo ng isip mo. Kaya magugulat ka mga kapatid, may mga tumataya ng loto, tumataya ng ganito, nananalo ng milyon-milyon, pagkatapos mababalitaan nyo lang, after about how many years, mahirap na naman sila. Ano ang problem nila? Loto? Ang problem nila, pera? No, ang problem nila, mga kapatid, hindi yun. Ang problema nila is the way they think. So the Bible says, you are being transformed by the way you change your mind. Kaya dapat araw-araw binabago natin ang takbo ng isip natin. Paano magbabagong isip mo? Kaya ka topakin, ang lagi mong pinapanood ka din ng ginto. Kaya ka tinotopa, kaya ka ini-emotion, hello, love, bye. Wala akong kausap. Kaya ka may topak, sa halip na mabukas ka ng Bible para ma-encourage ka, naghahanap ka ng quote sa Facebook, maganda to, inspiring, share. Are you listening to me? You know, you have to change the way you think. You have to change the way you walk, the pattern of your mind. Sabi ng Scripture, bakit? If you renew your mind, the Bible says, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Now, let me just clarify this. Ang problem ng tao, takbo ng isip sa transformation. Are you listening to me? Okay. I'm an old guy already. And up to now, binubuska ako ng misis ko dahil ako po'y mahilig pa rin manood ng cartoon. Sino ito yung kamukha kong nanonood pa rin ng cartoon? Yung SpongeBob SquarePants. Yung lahat ng katangahan ni SpongeBob at ka-naive ni Patrick de... Sino rito nanonood pa ng mga cartoons? Ayaw nang manood ng cartoons. It's a child thing. Ang gusto nyo horror kasi naalala nyo yung asawa nyo. Okay. At saka yung nakaraan yung relasyon. One of my favorite is Toy Story. Alright. At sinubaybayan ko po yan from 1, 2, 3. Yung 4, hindi napanood. At di ko po mapanood kasi yung may nagbigay sa akin, may Chinese tsaka may taong lumalakad pa. So, no, ayoko nang panoorin. No? Pero meron pong sa Toy Story 4, may nadagdag na character sa Toy Story 4. Now, sa Toy Story 4, meron pong isang character na dadagdag, no? Yung nasa kaliwa nyo. No? Ang pangalan po niya, mga kapatid, ay si Sporky. Si Sporky. No? Kaya po siya tinawag na Sporky. Meron po tayong fork, di ba? Spoon and fork at the same time. Tama po ba? No? Si Sporky. No? Now, si Sporky ay ginawa ng isang batang character na ang pangalan ay si Bonnie. Itong si Bonnie, nakita po siya ng isang fork or spork. At ang ginawa po nitong si Bonnie sa spork, na kay Sporky, pinangalan niya si Sporky, nilagyan niya ng mata, nilagyan niya ng kilay, isa, nilagyan niya ng bibig, nilagyan niya ng kamay na strings, etc., etc. No? Now, sounds cute. May problema po tayo. Tanungin po sa kung ano. Ito pong si Sporky, siya kasi, ang design sa kanya, gamitin at pagkatapos itapon, scan. Yun ang design sa kanya. Now, ang nangyari, si Bonnie, no, itong batang to, si Bonnie ay ginawa siyang special, ginawa siyang as the new toy. Ang problema, tuwing mabubuhay po siya, tuwing po siya kikilos, pupunta po siya ng trash can, itatapon niya. Are you following me? And in fact, ang mindset niya ay trash can, kaya minsan, nagpakilala siya sa ibang mga toys, ang pakilala niya, hello, I am trash. Now, this story is very significant. Bakit po? Imagine mo yung bata, si Bonnie, dinefine siya. Binigyan ng bagong design, binigyan ng mata, binigyan ng purpose, and yet because the mindset of Sporky was still para sa trash, ang nangyayari sa kanya, mga kapatid, pumupunta siya palagi ng trash. At nung pinapanood ko po ito, I remember yung mga katabi nating born again ngayon. No? Wala akong kausap. Anak na ng Diyos, pero pag nag-isip, alam mo, talunan. Yung ang Panginoon nagbigay na ng victory sa kanya, pero pagka lumakad, akala mo, talunan. Na ang tatay mo at ang tatay ko is the God of the heavens and the earth that can provide. Pero kapag naglakad, akala mo, mahirap.
mga kapatid, na ang Diyos mo is the God that can heal. That your God is the God can make miracles. And yet when the person walk, akala mo parang hindi siya kayang pagalingin ng Diyos. Ladies and gentlemen, most of us, the problem is not about God. The problem is about our mindset. And I have a good news for you. The God of the impossibilities, this God, my God and your God can heal you. My God and your God can provide for you. Ang problema, dapat lang i-align mo yung utak mo sa Diyos at sa Kanyang salita, and you will experience the miracle of God. Are you listening to me? When demonstration is not aligned with explanation, you will misinterpret God in the wrong level. English yun. When demonstration of the power of God is not aligned with explanation at di mo naintindihan, you will misinterpret God in a wrong level. So today, pag-usapan natin ang transform. Are you ready for this? Sabi mo nga sa katabi mo, pagkatapos ito, tiyak may pagbabagong mangyayari sa iyo. Ayan ha? Okay. One parable of Jesus Christ in the book of Matthew chapter 13 verse 24, and it says, in Matthew chapter 13 it says, here is another story Jesus told. And the kingdom of heaven is like a farmer who planted what? Who planted what? Good seed in his field. But the night as the workers slept, the enemy came and planted what? Weeds. By the way, ang weeds po ay mga halamang unwanted. Mga halamang ang trabaho ng mga weeds ay tumubo kung saan-saan at ang gagawin lang nila ay mag-alis ng nutrients ng mga plants na kanilang katabi. Okay? Get it? Now, sabi doon, and his enemy came and planted weeds among the wheat and then slipped away. Look at the reaction of the owner, the caretaker. When the crop began to grow and produce grain, ano nangyari? The weeds also sabay, no? Kata niyo po yan? Sabay. And then let's go to the next verse. And the farmer's workers went to him and said, Sir, the field where you planted the good seed is full of weeds. Where did it came from? Sagot ng, Sir, the enemy has done this. The farmer explained. I'm sorry, the farmer. Sagot pa niya, tanong pa niya, should we pull out the weeds? They asked. Tanggalin ba natin yung weeds? Sagot ng master of the field, no, he replied. You'll uproot the wheat if you do. Let both grow together until the harvest. Sabi mo nga sa katabi mo to, huwag mong ipag-pray mawala ang problema mo. Pag-pray mong tumubo ang problema mo. Ulitin na, iba kita mo, ayaw magsalita because you don't like the statement, no? Nakuha yun, saan niya? Ito ha, let it both grow until the harvest. Sabi niya, then I will tell the harvester to sort out the weeds, tie them into the bundles and burn them, and to put the wheat in the barn. This is a story wherein Jesus Christ gave the parable, no? Nag-sow ng good seed, tumubo yung wheat or plant, pero nung gabi, may nag-sow din ng weeds or enemy plants. Ang nangyari, sabay silang tumubo. At ang nakapagtataka mga kapatid ay ito. Normally, hindi po ako horticulturist. Tama ba yung terminology ko? Okay, horticulturist. Yung pong horticulturist, tama ba yun? Nag-aaral, tama ba yan? Mali. Agriculturist. Whatever it is. Basta may tourist. No. Hindi po ako manicurist. Pero normal sa nagtatanim, ni kahit wala kang Agriculture 101, mga kapatid, kapag may tumubo, nakakaiba, katabi ng iyong pinagtataniman, ay bubunutin mo kaagad yun sapagkat ayaw mong mapahamak yung tanim mong iniingatan. Tama ba? But this parable is very different. In fact, this is a key to transformation. Paano magiging key? Tingnan niyo po ha. Sabi nung master, huwag mong bunutin. Sabi ng mga farmers na caretaker, bunutin natin, mapapahamak yan. Huwag mong bunutin until the harvest. Alam niyo kung ano po ang sinasabi nitong parable na ito? God will never take away your struggle. God will never take away your problems. God will never take away your persecution. Even if you prayed for it, you will pray for it. God will never take away, mga kapatid, yung mga bagay na nagpapahinto sa iyo. Bakit? Lalago siya. At habang lumalago ka,
lumalago siya. Nangangahulugan, habang tumataas ang problema mo, tumataas din ang maturity mo. Habang tumataas ang persecution mo, tumataas din ang spirituality mo. Habang tumataas at dumarami ang pinagdadaanan mo, mas malakas ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa iyo. That's why sometimes God is not answering our prayers because we're praying wrong. Lord, take away my problem. Lord, take away my wife. God will never do that. In fact, i-steer pa nga ni Lord ang wife mo para lalo kang buwisitin. Because the more kasama mo, asawa mo, the more ka nag-grow. Ay, wala akong kausap. Pastor, talaga, nag-grow ako. Nag-grow ang bitterness ko sa kanya. You know? Nag-grow talaga yung lahat ng naiinis talaga. Listen, this is transformation. Parang ganito, malalaman mo ang tibay kapag may labanan. Sabi nga ng isang quotation ni Manny Pacquiao, ang champion hindi nasusukat sa labas ng ring. Ang champion ay nasusukat, mga kapatid, pag nasa ring. Kahit magbabox ka, magbabanat ka, pagdating mo sa ring sa actual na labanan, dun malalaman ang tunay mong lakas. Ladies and gentlemen, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Ladies and gentlemen, may struggle ka ba ngayon? Good, because God is transforming you through those struggles. Ay, kita nyo, no? Ito ang nasa isip ng marami. Ang nasa isip ng marami, Lord, alisin mo yung problema and I'll be happy. No. That's a bad news for everybody. God will allow you to have more problems because the more problems, the more grace. More problems, more power. More pressure, more provision. More of these things of struggle, more of God's anointing in your life. Kaya mga kapatid, ang prayer natin, Lord, bring it on. Ay, wala akong kausap, no? Kaya mo bang sabihin kay Lord yan ngayon? Sabi sa akin, Lord, bring it on. Tingnan, pwede ba sabihin nyo nga ngayon yan, no? Kaya pansinin nyo mga kapatid kanina, sabi nung nag-pray kayo na, meron ka ba gustong pag-pray? Sabi nyo, pag-pray mo naman, kasi matagal na to eh. Ano yung matagal na? Matagal na, may problema kami ang tagal na pala, dapat may sagot ka na. Wala akong kausap dito. Dapat na-unlock mo na yung explanation. Pansin nyo to ha, when the demonstration is not aligned with explanation, you will misinterpret God. Halimbawa, ang tagal nyo ng pinagdadaanan yung problema sa pera. Dapat nabuksan na eh. Na-unlock mo na eh. Nakita mo na yung solusyon eh. Nakita mo na ang dahilan. Pero kung madagal na yung problema, ibig sabihin, you are waiting for the demonstration of God, but you are not waiting for the explanation of God why it is happening in your life. Transformation happens when you change your mind. Pakisabi sa labing-limang katabi mo, magbago ka naman ng takbo ng isip mo. Sige, ituro mo naman yung labing-limang katabi mo. Can you do that? Sabi mo, bagoy mo yung takbo ng isip mo. Lalo na yung mahal mo sa buhay na katabi mo ngayon, ituro mo na. Sabi sa niya, magbago ang isip mo. Sige. Alright. Bigyan ko ng halimbawa. No? Di ba, tumubo po yung wheat. Right? Kasabay pong tumubo yung weeds. Alam niyo po ba ito? May transformation nangyayari. Let me give you 2 points today. One, ladies and gentlemen, that the most important is often the least impressive. Totoo yan. Yung minsan yung mga importante, sila yung hindi impressive. Sasample ako kayo on the physical level. Sino po rito mahilig sa magagandang kotse? Okay, sino po rito mahilig sa magagandang babae at magagandang lalaki? Lord, sino po rito mga sinungaling, pakitaas po ang kamay. I'll pray for you. Honestly, sino po? Come on, guys. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, mahilig kayo sa pangit. Oh, napaka-pangit. I like her. When you go to a car show, kung pumunta kayo sa isang tindahan ng kotse, you will be impressed by this brand, Maserati. Wow. Lamborghini. Spell Lamborghini, Kia na lang. Mahirap ispellin yun. Di ba? Ano pa? Peugeot. Sa Filipino pronunciation, Peugeot. Peugeot. Actually, it's Peugeot. Ano? Yung brand na Porsche. Hindi yun Porsche, Porsche. Yun lang Paris. Hindi po Paris, Paris. Di ba Paris? Marie. Paris. Nakita niyo, di ba?
Pag nakita nyo po yun, impressive ang pare, oh. Hindi ka pa pumapasok, nag-start na, oh. Hindi ka pa nagbubukas ng pinto, pare, tumatakbo na siya. Karnap yun. You know, di ba mawala? Very impressive po yung labas eh. Sa totoo lang, ang pinaka-impressive doon, hindi po yung labas. Ang impressive po doon yung pang-ilalim, yung pong makina, yung parts. Kasi po yung panglabas, lahat po yun, doon tayo tuwang-tuwa eh. Kaya tayo bumibili ng iPhone XS, iPhone XR. Yung pala ang gusto lang camera. E di sana bumili ka na lang ng maraming camera. Pansin niyo po the most important is sometimes the least impressive. Wala pa akong nakitang bumili ng kotse. Ang ganda ng kotse, iangat mo nga. Wow, ganda ng ball joint. Wow, ang ganda ng spring. Hallelujah. I fell in love with this car. Bakit? Ang ganda ng pangilalim. Wala ka pang makikitang gano'n. Pero sooner or later, makikita mo, ang impressive, pag minamanehan mo na yung kotse, yung galing ng makina, bilis at tatag, hindi na yung hood, hindi na yung ilaw, hindi na yung windshield, mga kapatid, hindi na yon. Ang mai-impress ka na, yung dating hindi ka na-impress. Listen naman, look at me. Most of us ay ganito. Tama po ba? Wala akong kausap. Na-impress kayo, wow, ang dami na natin, ang laki ng church natin. Huwag ka ma-impress doon. Saan ka ma-impress? Ma-impress ka, saan ka na-impress? Dapat mas ma-impress ka sa cell group. Kasi ang bumubuhay ng church, hindi yung uma-attend ng church. Ang bumubuhay ng church, yung uma-attend ng cell. Pero kita nyo yung iba, basta ako a-attend lang ako, uwi na ako. Hindi ganon. Kasi ang gusto natin, yung kitang-kita lang natin. Pero hindi mo alam, ang tunay na pamilya, para madalaw ka pag nasa cell ka. Pag namatay ka, para ilibing ka, yung nasa cell ka. Kapag ikaw ay kailangang bisitahin at ipag-pray at bigyan ng tulong, yung nasa cell ka. Pero yun, hindi impressive sa maraming tao yun. Wala akong kausap. Ano ang impressive? Wow! Ang dami niyang award. Wow! Valedictorian, summa cum laude, summa kabilang buhay, lahat ng summa, merong cum, lahat meron siya. Sa totoo lang, impressive yung tumatayo sa stage. Pero hindi impressive, yung nag-aaral sa gabi-gabi, literal nagsusunog ng kilay. Para lang mag-aral. Parang ganito, wow, si pastor ang galing mag-preach. Pag si pastor nag-preach, gising na gising ako. Hindi lang nyo alam yung struggle ko, paano mag-prepare ng preaching. Hindi ka nai-impress sa struggle ko. Na kailangan pumunta pa ako sa isang lugar maghanap ng internet. Alam niyo naman ang internet sa atin, di ba? Faster than the speeding ant. You know what I'm saying? No? Di ba? Kailangan ka maghanap ng proper words. Yun ang hindi tayo impressive. Pero impressive tayo dun sa malalaki. Ladies and gentlemen, huwag ka ma-impress sa malaki. Ma-impress ka sa maliliit. Kaya tinan mo yung katabi mo, may pagbabago. Ang liliit, dun ka ma-impress. Hallelujah. Parang ganito. Nabuwisit, nanay mo, sabi sa'yo, ala, nagbago ka na ba ng relihiyon? Kakabuwisit ka. Hindi na kita pag-aaralin. Nakita niya, nagbago ka ng ina-attend na church, pero hindi niya kanya nakita na nagbago yung buhay mo, na dating adik ka sa katol. Na dati sumasagot ka. Hindi niya nakita yon. Ang nakita niya, nagbago ka ng relihiyon. Kita nyo ang tao? Ang nakikita niya na impressive ay yung malaki, pero hindi niya nakikita yung maliliit. And ladies and gentlemen, God is changing you little by little, small brick, inch by inch. Why? Because He's preparing you for something big. Bakit hindi ka pa yumayaman ngayon? Kasi pinapayaman ka ng Diyos unti-unti. Bakit? Kasi pag pinayaman niya ang bulsa mo, pero mahirap pa rin ang utak mo, uubusin mo lang ang laman ng bulsa mo. Wala akong kausap dito. Sample ako kayo, ha? Kapag hinahanap mo para you complete me ay tao, wala kang makikitang taong magkukumpleto sa'yo. In fact, nanakawan ka pa. Nanakawan ka ng puri. Alam nyo ba, ang pumasok sa relasyon ay magastos? Napakasinungaling ng mga tao ngayong mga panahon na ito. Pag pumasok ka sa relasyon, magastos. I-date mo. Dati naman, di ka naglo-load. Nakikipasa ka lang. Nakikitext ka lang. Nung nagka-boyfriend ka, nagka-girlfriend ka, kailangan mong batiin siya ng good morning, bebe.
Kailangan ba mag-good night ka sa kanya, sabi mo sa kanya, good night, labi-labi, michu-michu. Samantala nung araw, kung matulog ka, wala kang pakialam, magastos po yan. Wala akong kausap dito. Pero pansin nyo, mas magastos pag nag-asawa ka. Papakainin mo yung hindi mo kaano-ano. Lalaban mo yung damit ng hindi mo naman kaano-ano. Kinuha yung apelido mo, hindi mo naman kaano-ano. Nandiyan pa ho ba kayo? May kausap ako dito. Pero pansinin nyo, no? Sasabihin ng asawa mo, pangit ng niluto mo. Sama ng lasa. Gusto mo siguro kung lasunin. Pero hindi mo nakita, maghapong nagtatrabaho sa bahay yun. Yeah. I have some fans here, man. Wala akong kausap. Ang nakita mo, hindi maganda yung luto, pero hindi mo nakita siya nag-ayos ng kusina, hinugasan ng pit ng bata, inayos ang aso, naglinis ng tanggal ng agiw, yung mga damit mo na akala mo marumit, malinis, pinaghalo-halo mo, sinegregate niya, hindi mo nakita yon. Ang sineselebrate mo, nai-impress ka sa malaki. Dito po sa parable ni Jesus, sinasabi niya, ang pagbabago minsan hindi impressive. Hindi mo agad nakikita, pero nangyayari. Hindi mo nakikitang may nagbabago, pero may nangyayari. Oo, mahilig pa rin sa chicks yung asawa mo, pero chick na lang, hindi na chicks. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi doon, when the crop began to grow, and produce grain, the weeds also grew. Now, bakit? Kasi habang dumadami yung problema, dumadami rin, lumalakas ka. Kaya huwag mong ipag-pray, mga kapatid, para magbago ka. Huwag mong pag-pray na yumamang ka. Ang pag-pray mo, Father, Lord, give me satisfaction. Father, Lord God, Lord, bigyan mo, huwag mo akong paghirapin, baka sumpain kita. Huwag mo naman akong payamanin, baka makalimutan kita. But Lord, just give me enough for me to live the day. Kaya ang prayer is, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. Give us this day our day bread. Anong ibig sabihin nun? Huwag magplano. Hindi. Ang sinasabi ng prayer na yon, be satisfied for this day. Ano ngayon kung ang cellphone mo parang patola? Nasa ibang bansa po ako, nadaan po ako dun sa Rolex. Alam niyo, pumunta kayo sa ibang bansa, yung mga tindahan ng relo dun, totoo eh. Sa Pilipinas, pagka Rolex, tingnan mo yung spelling, Bolex yun, Bolex. Imagine niyo, nakita ko po yung isang relo. Ang halaga po sa Philippine peso ay 2.7 million. Sabi ko, Diyos ko, ba't naman ako bibili ng relong 2.7 million? Neil, bibili ka ba ng ganon? Alam nyo, may nakapila, bumibili. Sa totoo lang, pag nagtinginan tayo ng oras, pareho lang oras natin. Ewan ko sa'yo. Ang oras nyo ba, tsaka oras ko, pareho lang. Samantalang yung relo, pangtingin lang naman ng oras. Siguro yung iba, ang gusto nila pang display. Para pang display, di pagkakamay ka, good morning. Ako nga pala kumusta naman kayong lahat? Are you listening to me? Kaya sabi mo sa katabi mo, baguhin mo nga takbo ng isip mo para hindi ka magastos. Diyan pa ba kayo lahat? Natinan niyo po ito ha. So, nag-grow po yun, nag-grow din yung weeds. Sabay nag-grow. Yung struggle nag-grow, yung maturity nag-grow. The more struggle, the more maturity. The more pressure, the more passion. The more pressure, the more provision of God. Pag may sakit ka nga yan ang pinakamatinding prayer mo eh. Wala akong kausap dito. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, sabi ng Lord sa kanya, each time he said, God said, my grace is all you need. Why? Because my power, God said, works best in our weakness.
May struggle ka, may problema ka, mahina ka, nagbabackslide ka. Hallelujah! Mas kailangan mo si God. Ang problema, ito, bigyan ko ng halimbawa. Nitong nakaraan, di ba, yung tungkol, please, don't misinterpret me, especially those who are watching it live. I love LGBTQ. RSTUVWXYZ. I love these people because these people, itong mga taong ito, mga kapatid natin, kaibigan natin, kamamamayan natin, at si Jesus ay namatay din para sa kanila. But listen to me, pakinggan niyo ako mabuti. Meron isa akong nakita sa Facebook, nag-comment at ang sabi, ano ba yan? Dumadami sila. Alam nyo, tapos ang dami nagmumura, ang dami nang babaso sa kanila. Sabi ko, mali. Dapat, kung dumadami sila, dapat mas dumadami rin ang ating desire to share the Word of God to them. Dapat kung dumadami sila, dumadami din, mga kapatid, ang ating purpose para mahalin sila and to show that Jesus loves them and to show them the Word of God. Ang problema, yun ang nakikita natin. Okay, sample lang ko po kayo. Are you ready for this? Sinabi ko ito nung intensive training namin. Nandiyan ba kayo? 2 weeks ago and this week, the Christian community all over the world was shocked by 2 men, famous, born-again teachers, writers, preachers, songwriters. Sila po'y umalis sa pananampalataya. Ang isa po ay, ang pangalan niya ay si Joshua Harris. Si Joshua Harris, are you with me? To some of you probably you don't know him. Si Joshua Harris po, ang famous writer ng multi-awarded books ng I Kiss Dating Goodbye. At saka po yung When Boy Meets Girl. Alam niyo po, itong dalawang libro na ito, marami po siyang libro. Pero ito po itong dalawang librong ito, ang naging standard ng maraming simbahan all over the world para ma-preserve at ma-reserve ang purity ng babae at lalaki so that they will not be engaged with sex when they have the relationship. Alam niyo po, itong matindi. Tanong niyo po sa ko ano? 2.5 weeks ago, nag-declare po si Joshua Harris. Naaalis na siya sa Kristyanismo. He is no longer a Christian. At ang sabi niya, humihingi siya ng sorry sa LGBT community. Dahil ang sabi niya, ang sinulat niya sa libro ay mali at nasaktan sila. Alam niyo, ang dami nag-react sa Facebook. Ang dami nag-react sa internet. Of course, those who are judgmental would probably say, hindi born na ganyan. Pupunta sa impyerno yan, kala ka ba born? Alam niyo po, I made a research. Si Joshua Harris po, na-divorce niya ang kanyang asawa. Imagine mo, nagtuturo siya ng purity, pero yung asawa niya na-divorce. Pero alam niyo kung bakit po nangyari sa kanya? Totoo niyo po sa ko ano? Lakas. Listen to me very well. Alam niyo kung bakit? Kasi ito, yung kanya pong church, hindi po siya ang pastor yung kanyang church na involved sa financial scandal. Tapos, yung mentor ni Joshua Harris na nagtuturo sa kanya, na-discover niya later, gay pala. So, gumuho ngayon yung expectation. Gumuho ngayon yung, akala ko ba? Alam niyo, yung ginawa niya, parang ganito naging isip niya. Wala palang kwenta yung mga sinulat ko. Wala palang kwenta yung mga effort ko. Kaya I rather get out from Christianity. Alam niyo, yung nangyari. Tangisahin ko ano? Lakas. Ang gusto niyang makita, yung impressive transformation agad. Hindi niya nakita, itong ginawa ng Diyos, how God is gracious to him. Saan kayo makakita na age 25, nakapagsulat ng maraming libro, age 25, iniimbita sa buong mundo para magsalita. Bihirang tao ang age 25, nagsasalita sa buong mundo. Ako po'y 27 na, wala pa akong ganyan. Hindi, ako po 51. Natindihan niyo po ako. No, ano po point natin? Siya po mga kapatid, na-invite. Ang gusto, eto pa, ang gusto niyang makita, yung kabuuan ng pagbabago. Samantalang hindi niya nakita, ang daming nagbagong relasyon ng dahil sa libro niya. Ang daming nagbagong buhay ng dahil sa libro niya. Ang daming mag-asawa ang naayos. Ang daming mga babae ang na-preserve ang virginity because of his book. Pero hindi niya nakita yon. Kasi bakit? Because the least impressive, mga kapatid, ay yung least
Di ba mga kapatid? Hindi tayo nai-impress sa list. Hindi niya nakita yun. Alam niyo mga kapatid, na nakikita mo ngayon, kakapusan mo. Pero hindi mo nakita, nung isang taon, sinolve niya ang problema mo, mas kapos ka. That's one. Are you still with me? Are you learning? There's another one this week. Isang Hillsong original worship leader, ang pangalan ay si Marty Sampson. Si Marty Sampson po ang original Hillsong worship leader. This is not secret. This is actually on the internet all over the world. Alam niyo po, si Marty Sampson lang naman ang composer ng King of Majesty. King of Majesty, I have one desire. You know that? Siya lang naman ang composer ng For Who You Are. Siya lang naman ang composer ng Now That You're Near, Everything is Different, Everything is... All of a sudden, itong nangyari ng mga kapatid, he announces that he's leaving Christianity. Anong dahilan? Because the Bible is full of contradictions. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang hindi niya nakita, ang daming buhay ang nagbago. Bumaba ang presensya ni Lord nung kinakanta ng mga tao ang King of Majesty. Ang daming buhay at churches ang dinalaw ng presensya ng Diyos nung kumakanta sila ng King of Majesty. And he forgotten it. Alam niyo mga kapatid, bakit pwede kang bumitaw eh? Pero meron ako na-discover, bakit may mga taong bumibitaw sa pananampalataya. Tanong niyo sa akin kung bakit. Lakas. Let me give you. Before anything ever get lost, it first gets loose. Ano po yun? English. Bago ka mawala, nagwala ka muna. Ulitin ko lang. Bago ka nawala, nagwala ka muna. Bago ka nawala sa pananampalataya, may nawala muna. Anong nawala? Prayer. Anong nawala? Pagbabasa ng Bible. Anong nawala? Pagkatan ng church. Anong nawala? Personal communication to God. Yun ang nawala bago ka nawala. Kaya bago ka nawala, matagal ka nang wala. Kaya ingatan nyo yung mga nawawala na akala mo hindi nawawala, pero wala na pala kasi matagal nang wala. Kaya susunod dyan, hindi ka lang mawawala, magwawala ka. Are you following me? Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta naman ang relasyon mo sa Lord? Lakas mo, lakas mo. Isa pa, sabi mo, kumusta naman? Ang problema mo, hindi naman pere. Ang problema mo, hindi naman problema. Ang problema mo, hindi mo... May nawala. Anong nawala? Ang nawala, yung pagtitiwala mo kay Lord. Ang nawala, yung mga bagay na dati. Before anything ever gets lost, it first gets loose. That's why, let me just give to you. Pastor, babasahin pa ba natin ang libro ni Joshua Harris? Bibili pa ba ako? Bala ko pa na bumili. I said, yes. Kakantahin pa ba natin ang kanta ni Marty Sampson? And I said, yes. Tayo sa'yo kung bakit. Lakas. One more time. Because if the person you are following unfollows Christ, keep following Christ. Kahit magkamali pa yung pastor mo, magkamali pa yung worship leader mo, magkamali pa yung usher, magkamali pa yung taga-church, ano ngayon? I am not following you anyway. I'm following Jesus Christ. I am not serving you anyway. I'm serving Jesus Christ. Pastor, nakakatisod, nakakainis. Ano ngayon? Kaya ka natisod, sa Kanya ka nakatingin. Pero kung nakatingin ka kay Lord, at siya lang, ay hindi ka kailanman matitisod. Diba? If the person you are following unfollows Christ, keep following Christ. That's transformation. Most of us don't see transformation. We are impressed ng malalaki. But we must be impressed with the least. Sabi mo nga sa katabi mo, bago ka mawala, checkin mo muna yung nawawala. Baka isang araw, nagwawala ka na. Yung iba ito ginagawa, di ba? Kaya hindi ako mata ng church kasi nakakainis sila. Hindi na ako nabebless sa kantaan tsaka sa preaching. Alam mo ba di ka na nabebless? Because your heart is no longer hungry for God. Because your spirit is no longer open to God's word. Bakit? May nawala.
I have a question for everybody. Nandiyan pa ba kayo? Kung mawala ang instruments, mawala ang ilaw, mawala ang sound system, mawala ang mikropono ko, wag. Mawala ang upuan, mawala ang aircon, will you still attend the church to worship God? Pag sinabi ba, lipat tayo doon sa kabila, malamig doon. Oh, kaya pala ang puso mo malamig din. Nauna nang lumamig ang puso mo kaysa lumamig ang katawan mo. I have seen a lot of people went to church, and they sleeping in church. I see a lot of people went to church and they are just chichimizing in the church. I see a lot of people went to church because they want to say, para pagpalain ang linggo ko. Anong ginawa mo sa church? Ginawa mong agimat. Ginawa mong pampaswerte. That is not transformation. You are here in the church because you want to encounter God again. You want to experience Him again. You want to create a new heart again. You want to say, God, I'm still hoping, I'm still longing for you. That's transformation. Number 2, and I'll close in a matter of 5 minutes. Number 2, mga kapatid, ito na-discover ko, the closer you get, the farther you know. In transformation, habang lumalapit ka, mas lumalayo ang nalalaman mo. Totoo, hindi. Sample lang ko kayo. Nung kayo'y nagliligawan, puro superficial lahat yan. Oy, say amen. Nung kayo'y mag-boyfriend, hindi pa rin totoo ang lahat. Say amen. Bakit? Mag-boyfriend kayo, pa nagkita kayo, nakaayos pa siya. Pa mag-asawa na, wala na nun. Pag kayo nag-asawa, nag-uumpisa pa lang nyo siyang makilala ng totoo. Pero hindi pa talaga totoong totoo. Pag kayo nagkagalit, doon pa lang nyo malalamang, ikaw pala ito. Pag sinaktan ka, halimaw ka talaga. Eto pa, pag kayo dumating sa prime of your age, siguro mga 60, 70, 80, na hindi na kayo naglilips to lips, kundi naggagams na lang kayo. That's the time makikita mo at sasabihin mo, kilala ko na siya. Because the closer you get, the further you know. And ladies and gentlemen, as we get closer to God, mas marami tayong nalalaman na hindi natin ma-explain. But still, we say, God, hindi ko maintindihan. Pero isa lang alam ko, mahal pa rin kita kahit hindi ko maintindihan at wala ko maintindihan. Sample lang ko kayo. Tanong ito ng mga malalayo kay Lord. Tanong ng mga malalayo kay Lord. Nakita niyo ba ito sa internet? Tanong ito ng malalayo kay Lord eh. Yung mga walang alam kay Lord. Itong tanong nila eh. Wrong question. Why would a loving God send people to hell? Sabi ng iba, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit may impyerno? Bakit papupuntahin niya ang tao sa impyerno kung talagang Diyos siya ng pag-ibig? Kaya ganyan ang tanong mo kasi malayo ka kay Lord. Maring tanong. Ang tamang tanong, at ito naintindihan natin to, na malalapit kay Lord. Tanong ko ano? Ito ang right question. Why would anyone choose hell over a loving God? Hindi ang tanong ay, kung merong mapagmahal na Diyos, bakit niya pinapadala sa impyerno? Maling tanong. Ang tamang tanong, bakit ang tao mas pinipili ang impyerno kesa sa Diyos? Na dapat ang piliin mo ay ang Diyos. Because the closer you get, the farther you know. Last verses. Look at the verse. Matthew, sabi doon, should we pull it out the weeds? They asked. And the master said, no, he replied, you'll uproot the wheat if you do. Let's both grow together until the harvest. Then I will test the harvesters to sort out the weeds and tie them into bundles and burn them and to put the wheat in the barn. Kita nyo, saan daw nakahanda ang wheat? Saan daw ilalagay pagkatapos ng harvest? Yun daw weeds na nilalagay sa fire. Ano ibig sabihin nun? Matatapos din ang problema mo, pare. Hintay mo lang yung season mo. Mawawala na yung problema mo, mauubos din yan. Pero ang sabi niya, yung weeds, para sunugin. Pero yung wheat, saan? Sa barn. Ano po yung barn? Natatandaan niyo yung preaching ko na sa City Walk pa tayo.
God can bless you to a bag. God can bless you through a barrel. Pero ang ultimate blessing ni Lord, barn. Ano po yung barn? Parang stock room ng unlimited provision. Ibig sabihin, when you have problems today, God is preparing you for unlimited provision tomorrow. If you are sick today, and if you are in need today, God is preparing you, mga kapatid, to be stronger and better tomorrow. Pero kailangan tumayo, kinakailangan parehong tumubo ng sabay. Bakit? Kasi because you are better than any pressure. You are better than any problem. You are better than any persecution that you're experiencing right now. Sabi mo nga sa mga katabi mo, lahat ng pinagdadaanan mo, lakas mo, lahat ng pinagdadaanan mo, very good. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng pinagdadaanan mo, pinagpe-pray kita, dagdagan pa ni Lord. Who wants to be blessed? Who wants blessing in your life? Enjoy the journey of weeds. With weeds. Enjoy the journey. Alam nyo, the difference between where you are and where God wants you to be is equal to the pain you're willing to endure. Again, the difference between where you are and where God wants you to be is equal to the pain you're willing to endure. I'm going to show you a simple video. This is a video of a campus missionary with his wife. Na a simple stomach ache became a tumor and a cancer while they are serving the Lord overseas. Let's watch.
niscan na siya ulit by lahat ng mga tests. Everything was cleared by the doctor na hindi niya kailangan mag-go through chemotherapy. Tapos na namin lahat. Finished strong. Tapos June 2018, we just found out na I'm pregnant. Masabi kong pinatibay ni Lord, lalo na yung katawan ko, enough para mag-carry na baby. And then in January 2019, the Lord gave us Michaela Asha, which means our hope and our life from the Lord. Wow. And then, I need to this. We believe that God is in control of everything. We thank God for all the answered prayers. Amen. That's a simple testimony of a simple stomach ache when a tumor and a stage 3 cancer. Chemotherapy of 1.2 million. Nagpe-pray sila, Lord, tanggalin mo to because di namin kaya. But God provided. You know the story well. Nakatapos ang lahat, wala silang utang. Imposibleng magkaanak, pero nagkaanak. Because they hold on. They allow the weeds to grow with the wheat. Alam nyo, may isang art ang mga Hapon. I don't know kung alam nyo to. It's called kintsugi. Ano ba yan, pastor? Kinakain po ba yan sa Japanese restaurant? Kintsugi is actually a way of the Japanese during the 15th century para po sila ay mag-repair ng mga broken mga ceramics. Just like this one. Yan tawag po dyan ay kintsugi. Yung po nakikita nyo na para mga gold. Ang tawag po doon, yung po ay pinaghalo-halong dust mula sa isang resin ng puno at saka flour rice na ang tawag po doon ay urushi. No, yung urushi po is pinag-ahalo-halo po yun po ang ginagawa nilang pandikit para po yung mga nababasag po nila na mga plato, nababasag po nila mga kapatid na mga lalagyan na importante sa kanila na didikit. At alam nyo po, pag naidikit na po ng urushi, pag nadikit na po nun, alam nyo, yung tataka po yung mga Hapon, mas maraming bumibili. No? Kaya nga yung iba, nung panahon na yun, ini-intention binabasag. Tapos dinidikit. No? Tapos alam nyo po, ang daming bumibili. Dami. At mas, ito pang matindi, mas mahal pa yung value niya kesa nung buo siya. Alam nyo, nung nakita ko po ito, this is what God is doing in our lives. He is making our lives valuable. He's making your message the message for this season. Pero He will allow you to get broken. He will allow you to go through and pass through a series of pain. Bakit po? Kasi, because when He restores you back, mas mahal ang presyo mo kaysa dati. Tingnan mo yung katabi mo, no? Kapag naka-overcome yan, kapag napagtagumpayan niya yan, maniwala ka sa akin, very impressive ang taong yan. Maniwala ka sa akin, ang daming mamamangha. I was asking God, di ba sabi natin kanina, the closer you get, the farther you know. Minsan may tinanong ako kay Lord Sabi ko, Lord, di ba nung magkasala si Adan at si Eva, kinain yung pinagbabawal ng Diyos? Di sanang ginawa na lang ng Diyos, di ba? Kinuha na lang sila at nag-start uli all over again. Tama ba yon? Di ba, total dadalawa pa lang naman sila Di ba? Kung mga taga-Reinem yun, baka magdalawang isip ang Diyos. Pero dadalawa pa lang naman Si Adan at si Eva pa lang naman yun. Di ba pwedeng kunin na lang sila, tas gumawa ng bagong Adan at Eva, tas yung puno, sabi ni God, gawin nating durian para wag lapitan. Yung paglambaho. Di ba? Pero alam nyo kung bakit di niya ginawa yon? Bakit si God, nagtuloy siya. Nagtuloy siya, even in the midst na yung taong nilagay niya, sinuway siya intentionally. It brought forth death to humanity. Kaya tayo makasalanan ngayon, kaya tayo may problema, may war, may poverty because of them. Bakit hindi na lang sila kinuha ni Lord at nag-start na lang siya? Sa isip ng mga hindi malapit kay Lord, yun ang isip mo.
Pero habang lumalapit ka sa Kanya, ito dapat ang isip mo. Because the closer you get, the farther you know. Because, ladies and gentlemen, ito ang sagot ng Diyos sa iyo. God is not in replacing broken people. He is repairing broken people. Hindi niya trabahong palitan ka. Ang trabaho niya, ayusin ka. Hindi niya gustong kunin ang asawa mo sa'yo. Ang gusto niya, ayusin ka at ang asawa mo para isang araw buo kayo. Kasi isang araw, you will be a help to many people na may struggle din sa pag-aasawa. Hope mo yan, makarating ka dyan. Because the closer you get, the farther you know. May brokenness ka ba ngayon? Praise the Lord. Because God is changing your status. Pakisabi mo sa 10 taong katabi mo, malapit na magbago ang status ko. Malapit na, may nangyayari na. May nangyayari na, may nangyayari na. Sige, amen ba mga kapatid? May nangyayari. Sabi mo nga sa 5 katabi mo, malaki pa ang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Expect mo lang. Keep on believing. Keep on having faith. Keep on serving God. Keep on worshiping Him. Keep on clapping. Keep on saying, God, I don't know. Hindi ko maintindihan. Pero magtutuloy pa rin ako magbigay. Magtutuloy pa rin akong magsumamba because I love you. Even in the midst of the weeds. Even in the midst of darkness. We'll still love you. Amen. Let's stand up on our feet. May my world was in darkness. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart, songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed, and I'm Kung may kilala ka ngayon na may maraming pinagdadaanan, pwede bang samahan mo siyang sumamba? Hawakan mo yung kamay niya, akbayan mo siya, at sabihin mo, dalawa tayo. When my world was in darkness, you spoke the word, night and today. Your beauty filled this place. When my world was in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. Think that the universe could not hold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed, and I'm
we're going to sing that song again. But ikaw lang, personal, without us, without the singers, I want you to sing personally to God. The closer you get, the farther you know. Can you sing that song? Come on. Everybody, and we're going to declare this today. Say, you are faithful and true. And we say, you are faithful and true, glorious Lord. All my life is in you, I adore. You touch my soul. Today, this morning, we will serve you, we will worship you in spite of, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Amen. Yakapin mo yung katabi mo and say, God bless you. Amen.